Sa loob ng libu-libong taon, ang sangkatauhan ay naghahanap ng mga palatandaan, mga babala mula sa langit, mga misteryosong pangyayari, at mga mensaheng espiritual na maaaring magbigay linaw sa hinaharap ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang Biblia ay nananatiling isang matatag at walang kapantay na gabay. Sa kanyang mga pahina, nakatago ang mga tanda ng wakas ng panahon, mga babala na hindi lamang para sa mga sinaunang tao, kundi lalo na para sa ating gayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 tanda ng wakas ng mundo ayon sa Biblia. Ito ay hindi upang takutin, kundi upang magbigay kaalaman. Dahil sa kaalaman, may paghahanda. At sa paghahanda, may pag-asa. Handa ka na bang tuklasin ang mga palatandaan na maaaring nagaganap na sa ating panahon? Isa-isa nating bubuksan ang mga mata ng pananampalataya. Simulan na natin. Tanda #1. Naglaganap ng panlilinlang at mga bulaang propeta. Isa sa mga unang babala na binanggit ni Jesus sa Mateo 24, 4-5 ay ang pagdami ng panlilinlang. Mag-ingat kayo na huwag kayong may ligaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabing, "Ako ang Kristo," at ililigaw nila ang marami. Sa panahon gayon, hindi ba't napakarami na ang nagsasalita sa ngalan ng Diyos, ngunit may sariling agenda? Sa social media, sa mga entablado, maraming tila banal ngunit ginagamit ang pangalan ng Diyos upang kumita, magpakilala, o manipulahin ang damdamin ng mga tao. May mga bulaang propeta na nangakong may eksaktong petsa ng wakas ng mundo. Iba naman ay nagsasabing sila raw ay tagapagligtas. Sa likod ng kanilang mensahe ay kasinungalingan at pagkasira ng pananampalataya ng marami. Ngunit hindi lang ito limitado sa mga individual. Ang kultura natin gayon ay puno ng panlilinlang, mula sa fake news, manipulasyong espiritual, at bagong kilusang panrelihiyon na taliwas sa salita ng Diyos. Ang mga maling aral ay nagiging katanggap-tanggap, habang ang katotohanan ay tila hindi na popular. Ang panlilinlang ay hindi lamang hayagan, minsan ito ay banayad, mapanlinlang, at tila inosente. Pero ayon sa Biblia, ito ang isa sa pinakamalalaking tanda ng nalalapit na wakas. Tanda #2. Digmaan at alingaungaw ng digmaan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24, 6-7. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita na digmaan, ngunit huwag kayong mabahala. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Hindi ba't araw-araw na tayong nasasanay sa balita ng karahasan, sa pagitan ng mga bansa, grupo, at maging sa loob ng mga pamahalaan? Ang mga digmaan gayon ay hindi lamang physical. May mga digmaang ideological, cyber wars, at information warfare. Sa gitna ng mga ito, napapansin mo ba kung paano ang mundo ay tila palaging nasa tensyon? Mula sa silangan tungo sa kanluran, tila walang lugar na ligtas. At kahit sa panahon ng teknolohiya at progreso, bakit tila patuloy ang gulo? Ang Biblia ay hindi tahimik ukol dito. Ang paglala ng mga digmaan ay tanda na ang mundo ay papalapit na sa wakas, at ang mga taong hindi nakahanda ay maaaring matanggay sa kaguluhang ito. Tanda #3. Likas na sakuna at kahirapan. Ayon sa talata, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Mateo 24:7. Ang mga sakuna ay hindi na bago. Ngunit napansin mo ba kung gaano ito kadalas ngayon? Lindol, bagyo, sunog sa kagubatan, pagputok ng bulkan, tila taon-taon ay may record-breaking na kalamidad. At kasabay nito, lumalala rin ang kahirapan. Marami ang nawawalan ng tahanan, pagkain, at hanap buhay. Ang kagutuman ay hindi lamang sa pisikal na pagkain, kundi maging sa katarungan, kapayapaan, at pag-asa. At habang ang mundo ay patuloy sa pagunlad, tila mas lalong lumalalim ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Itinuturo ng Biblia na ang mga sakunang ito ay paalala, hindi lamang ng pag-asira ng mundo, kundi na pangangailangan natin sa Diyos. Isa itong panawagan na bumalik tayo sa Kanya, bago pa mahuli ang lahat. Tanda #4. Tagusik sa mga mananampalataya. Isa sa mga hindi madalas pag-usapan ay ang patuloy na pag-usik sa mga Kristiyano. Ayon kay Jesus, ipagkakanulo kayo upang pahirapan at papatayin, at kapuputan kayo ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Mateo 24:9.
Marami sa ating bansa ang malayang nakakapagsamba, ngunit sa ibang lugar, ang pananampalataya kay Kristo ay may kapalit, pagkabilanggo, pagpapahirap, at minsan kamatayan. Kahit sa mga lugar na malaya, ang paniniwala ay tila inusig ng kultura. Kapag tumindig ka para sa katotohanan ng Biblia, ikaw ay tatawaging makitid ang isip. Hindi modernong mag-isip o mapanghusga. Ito ay hindi bago. At ito rin ay tanda. Ang pagsalungat sa pananampalataya ay hindi hadlang, kundi patunay na tayo ay nasa tamang landas at malapit na ang pagbalik ng Panginoon. Tanda #5, paglamig ng pag-ibig na marami. Sa Mateo 24:12, sinabi ni Jesus, dahil sa pagdami ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig na marami. Sa panahong ito, ang mga tao ay tila naging abala sa sarili. Ang pagmamahalan, malasakit, at tunay na pagkakaibigan ay unti-unting nawawala. Kapalit nito ay inggit, galit, at kompetisyon. Ang social media ay puno ng filter, ngunit wala ng lalim. Ang kabataan ay nawawalan ng direksyon, at ang matatanda ay tila nawawala na rin sa landas ng tunay na pananampalataya. Kapag ang puso ng tao ay naging bato, hindi na ito marunong magmahal, magpatawad, o magbigay. Ito ay isang panganib na spiritual. At ito ay malinaw na sinabi ng Biblia, isang tanda na ang oras ay naubos na. Tanda #6, pagpapahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng lahat ng madidilim na balitang ito, may liwanag. Ipangangaral ang Ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan, bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo 24:14 na, hindi ba't ito ay nakikita natin gayon? Mula sa mga malalayong lugar hanggang sa mga lungsod, ang salita ng Diyos ay umaabot sa lahat ng sulok ng mundo. Sa tulong ng internet, ng mga Kristiyanong misyonaryo, at ng media, mas marami ng gayong naririnig ang Ebanghelyo kaysa dati. Ito ay tanda hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Ibig sabihin, may pagkakataon pa. Ipinapakita nito ang habag ng Diyos, na kahit sa huling mga araw, binibigyan niya tayo ng daan upang maligtas. Tanda #7, ang pagbabalik ng anak ng tao. Ang pinakahuling tanda at ang pinakahinihintay ng mga mananampalataya ay ang pagbabalik ni Jesus. Sa Mateo 24:30, makikita sa langit ang tanda ng anak ng tao at makikita ng lahat ng mga lipi sa lupa ang anak ng tao na dumarating na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ito ay hindi lihim. Hindi tahimik. Ito ay isang makapangyarihang kaganapan na makikita ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng mga tanda, marami ang hindi handa. Marami ang abala sa mundo. Ngunit ang panawagan ay malinaw. Maghanda. Huwag tayong matulad sa 5 dalagang walang langis sa kanilang ilawan. Darating siya. At ang tanong, handa ka na ba? Pangwakas na mensahe. Kaibigan, hindi aksidente na napanood mo ang video na ito. Maaaring ang bawat tanda ay nangyayari na sa paligid natin, at marahil, ito na ang panahon na pagbabalik ng Panginoon. Ngunit tandaan, ang layunin ng mga tanda ay hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Gisingin ang puso, ang isipan, at ang espiritu. May panahon pa, at habang may hininga, may pag-asa. Nasa atin ang desisyon. Tanggapin ang katotohanan, magsisi, manampalataya, at maghanda.